Bago natin simulan ang kwento mga kahiwaga, ay gusto ko lang kayong imbitahan sa horror channel ni Sir Vic na, Ang Pahina ng Lagim. Dito naglalapag si Sir Vic ng mga full story na, mga aswang story, mga base on true story ang nilalapag niya dito mga kahiwaga. Kaya sana suportahan din natin ang channel ni Sir Vic. Ilalagay ko na lang ang link ng kanyang channel sa comment section. Salamat. At shout out ko lang sila Ma'am Criville Palmers at si Ma'am Jonah Tapia. At yun lang, simulan na natin ang kwento. Sa isang maliit na baryo sa tabing ilog, namumuhay si Cardo, isang mahirap na magbabalot na halos araw-araw ay pagod sa paglalako ng mga balot sa mga kalye at kanto. Tuwing gabi, sa lamig at dilim, naglalakad siya sa mga kalsada habang sumisigaw. Balot! Penoy! Balot! Ngunit sa kabila ng sipag at tiyaga ni Cardo, hindi siya makaalis sa kahirapan. Siya ay nakatira sa isang barong-barong na inuupahan niya mula kay Don Victor, isang mayamang negosyante na kilalang-kilala sa pagiging sakim at mapang-api. Madalas ay kinukutya ni Don Victor si Cardo, sinasabing, "Kailan ka ba matututo, Cardo? Balot lang ang alam mo sa buhay, kaya hanggang diyan ka na lang." Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng paglalako, umuwi si Cardo na may bitbit na kaunting kita. Ngunit hinarang siya ni Don Victor at sinabing, "Cardo, wala ka na namang pambayad sa renta. Bukas ng umaga, lumayas ka na dito." Nagmamakaawa si Cardo, lumuhod pa siya at nagmakaawang bigyan ng palugit. Ngunit matigas ang puso ni Don Victor, at walang awa itong tumalikod. Malungkot na bumalik si Cardo sa kanyang barong-barong, nag-iisip kung paano na ang kanyang kinabukasan. Habang nagmumuni-muni si Cardo sa tabi ng ilog, bigla niyang napansin ang kakaibang liwanag mula sa punong balete na malapit doon. Lumapit siya, at laking gulat niya nang makita ang isang matandang babae na nakalugmok, may mga galos at sugat sa katawan, tila nang hihina. Lumapit si Cardo at inalalayan ito, inalok ng balot na kanyang dala. "Nanay, gutom po ba kayo?" "Heto po, balot. Kahit paano po, may laman ang tiyan nyo." Napaluha ang matanda at tumango. Maya-maya, kumislap ang paligid, at sa harap ni Cardo, nagbago ang anyo ng matanda, nagmingning ang kanyang anyo, naglaho ang mga galos, at sa halip ay naging isang magandang diwata na may mahaba at makinang na buhok, at suot-suot ang kumikislap na saya. "Cardo, wika ng diwata, ikaw ay isang mabuting tao. Tinulungan mo ako kahit wala kang wala. Dahil dito, pagkakalooban kita ng biyaya." Nagliwanag ang mga kamay ng diwata, at mula sa liwanag ay lumitaw ang isang maliit na supot na tila yari sa ginto. "Ito ang iyong yaman, Cardo. Sa bawat balot na iyong ibebenta, ito ay magiging espesyal at magdadala ng kasaganaan." Kinabukasan, nag-umpisa ng maglako si Cardo. Laking gulat niya nang ang kanyang mga balot ay tila kakaiba, mas mabango, mas masarap, at parang kumikislap ang balat ng itlog sa ilalim ng araw. Lumapit ang mga tao, at sa bawat balot na binibili nila, sila'y nagagalak, tila ba nagbibigay ito ng magandang kapalaran. Mula sa ilang pirasong balot, nagkakagulo na ang mga tao sa kanyang kariton. Halos maubos ang kanyang paninda sa loob ng ilang minuto. Lumipas ang mga araw at kumalat ang balita. Ang balot ni Cardo may dala raw swerte at sigla. Dumagsa ang mga tao mula sa iba't ibang bayan, at unti-unting yumaman si Cardo. Nakapagpatayo siya ng bagong bahay, bumili ng bagong kariton, at nakatulong pa sa ibang mahihirap na gaya niya. Samantala, hindi natuwa si Don Victor sa tagumpay ni Cardo. Lalo pa siyang nainggit at pinilit na agawin ang mga balot ni Cardo. Sinubukan niyang hulihin ang lihim, ngunit hindi siya nagtagumpay. Sa halip, nahuli siya ng mga alagad ng batas sa kasong panlilinlang at pagpupuslit ng mga ari-arian ng kanyang mga nangungupahan. Dahil sa kabutihang loob ni Cardo, hindi niya ginantihan si Don Victor. Bagkus, binisita niya ito sa kulungan at sinabing, "Don Victor, napatawad na kita. Hindi ko pinili ang yaman para mang-api, kundi para makatulong. Sana, matutunan mo rin yon." Mula noon, naging inspirasyon si Cardo sa kanilang baryo. Hindi lang siya ang umasenso, kundi buong komunidad, dahil sa pagtutulungan at kabutihang loob na kanyang itinuro. Ang dating magbabalot na inaalipusta at nilait, ngayoy kinikilala bilang ang hari ng balot, ngunit nanatili siyang mapagkumbaba.
At sa tuwing sumisilip ang buwan, bumabalik si Cardo sa tabi ng punong balete upang magpasalamat sa diwata na nagbigay ng biyaya, hindi lang sa kanya, kundi sa buong komunidad. Isang gabi, habang nagpapahinga si Cardo sa ilalim ng punong balete, muling nagpakita ang diwata sa kanya. Cardo, wika ng diwata, malapit na ang malaking pagsubok. Ang yaman at tagumpay ay biyaya, ngunit kasabay nito ay darating ang tukso at panganib. Huwag mong kakalimutan ang kabutihan, sapagkat ang tunay na yaman ay ang pusong mapagbigay. Naguluhan si Cardo sa babala, ngunit alam niyang may malalim na kahulugan ito. Lumipas ang ilang araw, at dumating ang isang bagong tao sa kanilang baryo, si Aling Rosa, isang matandang babaeng may pilay sa paa. Naglakad-lakad dito sa kalsada, humihingi ng limos, ngunit walang gustong tumulong. Lumapit si Cardo at binigyan siya ng balot at kaunting pera. Laking pasasalamat ni Aling Rosa, at bago ito umalis, bumulong. Maraming salamat, Cardo. Huwag kang mag-alala. Ang kabutihan mo ibabalik sa iyo ng mas higit pa. Hindi alam ni Cardo, si Aling Rosa pala ay isa ring nilalang na isinugo ng diwata upang subukin ang kanyang puso. Dahil sa kasikatan ni Cardo, maraming negosyante ang lumapit upang makipagsosyo. May mga nag-aalok ng malaking puhunan, may mga nais bumili ng kanyang negosyo para gawin itong isang malaking kumpanya. Isa sa kanila si Don Ramon, isang tusong negosyante na nag-alok ng milyong piso kapalit ng kanyang resipe ng balot. Ngunit napansin ni Cardo na tila masyadong maganda ang alok, at mukhang hindi ito para sa kabutihan. Cardo, wika ni Don Ramon, isipin mo na lang, sa isang iglap, yayaman ka palalo. Hindi mo na kailangang maglako, hindi mo na kailangang magpuyat. Ibigay mo lang sa akin ang sikreto ng balot mo. Saglit na nag-alinlangan si Cardo. Malaki ang perang alok. Ngunit naalala niya ang mga aral ng diwata, ang mga taong natulungan niya, at ang kanyang pangako na hindi gagamitin ang yaman para sa kasakiman. Buong tapang siyang tumanggi. Hindi ko ibebenta ang balot ko, Don Ramon. Hindi ito para sa sariling kapakinabangan, kundi para sa kabutihan ng lahat. Naggitngit si Don Ramon at nagbanta. Pagsisisihan mo ang desisyong iyan, Cardo. Kinabukasan, nagulat si Cardo nang makita niyang sinira ng mga tauhan ni Don Ramon ang kanyang kariton at mga paninda. Nagkalat ang mga basag na itlog sa kalsada, at nagkalat ang mga papel at kagamitan. Halos mawalan siya ng pag-asa. Ngunit isang mahiwagang liwanag ang lumitaw mula sa punong balete, at sa harap ni Cardo, muling nagpakita ang diwata. Cardo, ang kabutihang itinanim mo ay lalago. Ang yaman mo ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa puso mong handang tumulong. Hindi mo kailangang matakot. Pagkatapos nito, napansin ni Cardo na ang mga basag na itlog ay tila kumikislap, at sa isang iglap, naging mga gintong itlog ang mga ito. Nagbalik ang mga paninda niya, mas maganda, mas mabango, at mas matibay kaysa dati. Lumapit ang mga tao upang tumulong, at ang buong baryo ay nagkaisa upang ayusin ang kanyang tindahan. Ang dating kariton ay napalitan ng isang mas maganda at mas maayos na pwesto, at ang negosyo ni Cardo ay lalong sumigla. Dumating ang araw na muling bumalik si Aling Rosa, ngunit ngayon, lumantad siya sa tunay niyang anyo, isa rin pala siyang diwata, tagabantay ng kayamanan at kabutihan ng mga tao. Cardo, wika niya, napagtagumpayan mo ang mga pagsubok. Hindi lang ang balot mo ang may kapangyarihan, ang puso mong mapagbigay at matatag ang tunay na kayamanan. Ngunit tandaan, ang kapangyarihang ito ay di lamang para sa iyo. Ibahagi mo ito sa mga nangangailangan. Dahil dito, si Cardo ay naging tagapangalaga ng kabutihan sa kanilang baryo. Gumawa siya ng maliit na pabrika para sa mga balot, tinanggap ang mga dating tambay at mahihirap upang bigyan sila ng trabaho. Tinuruan niya ang mga kabataan ng tamang pagnenegosyo at itinuro ang aral ng kabutihan. Lumipas ang mga taon at ang baryo na dating payak ay naging maunlad na komunidad. Hindi lang balot ang produkto ni Cardo, kundi pati mga tinapay, kakanin, at iba pang pagkain na nagbibigay swerte at sigla. Ang pangalan niya ay hindi na lang basta pangalan, siya ay naging alamat, isang paalala na ang kabutihan at malasakit sa kapwa ay higit pa sa kahit anong kayamanan. At sa bawat gabing sumisigaw si Cardo ng balot, Penoy, balot, ay tila kasabay niyang umaalingaw ang mga salitang
Balot ng kabutihan, penoy ng malasakit, at swerte ng pagkakaibigan. Lumipas ang mga buwan, at naging masagana ang buhay sa baryo ni Cardo. Ngunit isang gabi, muling nagpakita ang diwata sa kanyang panaginip. Cardo, wika nito, ang kabutihan ay hindi lamang para sa isang lugar. Maraming baryo at bayan ang nangangailangan ng tulong. Iwanan mo muna ang iyong tahanan, maglakbay ka, at ibahagi mo ang biyayang iyong natanggap. Nagising si Cardo na puno ng pananabik at kaba. Mahirap iwan ang kanyang pamilya at ang mga taong kanyang natulungan, ngunit alam niyang may mas malaki pang misyon na naghihintay sa kanya. Nagpaalam siya sa kanyang mga kaibigan at kababaryo, iniwan ang kanyang negosyo sa mga pinagkakatiwalaan, at sinimulan ang paglalakbay. Ang unang lugar na pinuntahan ni Cardo ay ang bayan ng Kalumbayan, isang malungkot at masukal na lugar kung saan ang mga tao ay laging nag-aaway at hindi nagtutulungan. Dito, halos walang hanap buhay, ang mga bata ay gutom at marurungis, at ang mga matatanday nawalan na ng pag-asa. Pagdating ni Cardo, nagtinda siya ng kanyang espesyal na balot sa tabi ng plaza. Kakaunti lamang ang lumapit at may mga nagtatawa pa. Balot? Hindi namin kailangan yan, kailangan namin ay trabaho at pagkain. Ngunit isang matandang babae ang lumapit, binili ang isang balot at kinain ito. Pagkakain niya, napansin niyang bumuti ang kanyang pakiramdam, nawala ang pananakit ng kanyang likod, at nagkaroon siya ng sigla. Agad niyang tinawag ang iba, at kumalat ang balita na ang balot ni Cardo ay may dalang himala. Dumagsa ang mga tao, at habang nagpapaliwanag si Cardo, tinuruan niya silang magtulungan, paano gumawa ng mga balot, paano magluto, paano maglako. Sa loob ng ilang araw, nabuo ang isang maliit na negosyo ng balot sa bayan. Unti-unti, ang mga dating tamad at palaaway ay naging masipag at masaya, at ang dating malungkot na bayan ay nagkaroon ng kulay at sigla. Ngunit tulad ng dati, dumating din ang tukso. Si Ginoong Salazar, isang mayamang tagapamahala sa Kalumbayan, ay naiinggit sa tagumpay ni Cardo. Hindi pwedeng siya ang sikat. Ako dapat ang magdala ng pera at negosyo rito, bulong niya sa sarili. Gumawa siya ng plano, sinubukan niyang bumili ng balot ni Cardo, at pilit na alamin ang sikreto. Nagpadala pa siya ng mga tauhan para nakawin ang mga itlog sa tindahan ni Cardo. Ngunit sa tuwing hinahawakan nila ang mga ito, bigla itong nagiging abo, na parang pinoprotektahan ng mahiwagang kapangyarihan. Sa huli, hinarap ni Cardo si Ginoong Salazar at sinabi, "Hindi mo kailangang magnakaw o manloko. Kung nais mong matuto, tuturuan kita." Nabigla si Ginoong Salazar, hindi niya inasahan ang kabaitan ni Cardo. Sa paglipas ng panahon, natuto rin siya, at naging isa sa mga katuwang ni Cardo sa pagtulong sa bayan. Isang gabi, muling nagpakita ang diwata kay Cardo. "Cardo, higit pa sa balot ang ibinabahagi mo. Ang binhi ng kabutihan ay iyong naitanim sa mga puso ng tao. Dahil dito, pagkakalooban kita ng bagong biyaya, isang mahiwagang tungkod." Lumitaw sa kanyang kamay ang isang simpleng kahoy na tungkod, ngunit nang hawakan ito ni Cardo, nagliwanag ito. Sa bawat pagpatong ng tungkod na ito sa lupa, sisibol ang biyaya, pagkain, gamot, at pag-asa. Mas lalo pang nabigyan ng kakayahan si Cardo na tumulong sa mga lugar na kanyang mapupuntahan. Nagpatuloy si Cardo sa kanyang paglalakbay. Sa bawat bayang mapupuntahan niya, itinuro niya ang aral ng kabutihan, sipag, at malasakit. Ang dating magbabalot na hinamak, ngayoy kinikilalang tagapagdala ng biyaya sa iba't ibang lugar. At sa bawat gabi, kapag sumisilip ang buwan, palihim na bumabalik si Cardo sa ilalim ng punong balete upang magpasalamat sa diwata at sa kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya. Ang kanyang kwento ay naging alamat, isang paalala na kahit ang pinakamaliit na tao, kapag puno ng kabutihan ang puso, ay maaaring magdala ng liwanag sa mundo. Wakas o simula pa lamang ng panibagong pakikipagsapalaran. Matapos ang maraming tagumpay sa mga bayang kanyang napuntahan, narating ni Cardo ang isang kakaibang lugar, ang bayan ng Santinakpan. Ito'y isang napakagandang lugar, maraming taniman, malalawak na palayan, at mayamang kalikasan. Ngunit sa kabila ng ganda nito, kakaunti ang mga taong lumalabas. Tila may takot at lungkot sa kanilang mga mata. Lumapit si Cardo sa isang matandang lalaki na naglalakad at nagtanong, "Bakit po parang tahimik at malungkot dito?"
Sabi ng matanda. May sumpa ang bayan namin, Hijo. Bawat gabing kabilugan ng buwan, lumalabas ang mga multong gutom, mga kaluluwang di matahimik. Pinipigilan nila kaming anihin ang mga tanim at laging sinisira ang ani namin. Nalungkot si Cardo sa narinig. Pumunta siya sa gitna ng bayan at tinanong ang mga tao. Hindi ba kayo lumalaban? Hindi ba kayo nagdarasal o nagtutulungan? Takot kami, sagot ng isa. Paano kami lalaban sa mga kaluluwang iyon? Tahimik si Cardo, ngunit sa kanyang puso, alam niyang ito ang bagong misyon niya. Hinawakan niya ang kanyang tungkod, at sa sandaling iyon, isang malamig na hangin ang dumampi sa kanyang mukha. Tila may tinig na bulong sa hangin. Hindi ka makalalaban mag-isa, Cardo. Kinagabihan, habang sumisilip ang bilog na buwan, dumating ang mga multong gutom. Lumabas sila sa mga anihan, mga anyong parang anino, naglalakihang mga mata, at mga bunganga na tila uhaw na uhaw sa buhay. Natakot ang mga tao at nagsipagtago sa kanilang mga bahay. Ngunit si Cardo, sa halip na matakot, humarap sa kanila. Itinaas niya ang kanyang tungkod, at mula rito, sumambulat ang liwanag. Tumigil ang mga multo at tila nasaktan sa liwanag. Ngunit hindi pa rin sila nawala. Cardo, biglang lumitaw ang diwata sa anyong ulap, ang mga multong ito ay mga kaluluwang uhaw sa katarungan. Hindi sila lilisan hanggat hindi natutumbasan ang kasalanang nagawa sa kanila. Nagulat si Cardo at nagtanong. Anong kasalanan? Sino ang may sala? Mula sa liwanag, nagpakita ang isang matandang babae, si Aling Minda, ang pinuno ng baryo. Nanginginig ang boses nito. Matagal ng panahon, may mga magsasakang pinatay at inagawan ng lupa dito. Ang kanilang mga kaluluwa ang bumabalik tuwing gabi. Tahimik ang lahat. Nabunyag ang lihim na pilit tinatago ng matatanda sa baryo. Si Don Vicente, ang matandang may-ari ng lupa, ay lumabas na may luhang umaagos sa kanyang mata. Lumuhod ito at umiyak. Patawarin niyo ako. Matagal ko nang pinagsisihan ang aking kasalanan, ngunit di ko nagawang itama ang mali. Hinawakan ni Cardo ang balikat ni Don Vicente at sinabing, hindi pa huli ang lahat. Ibalik mo ang lupa sa mga tunay na nagmamay-ari. Patawarin mo ang iyong sarili at humingi ng tawad sa mga pamilya ng mga biktima. Sa harap ng lahat, humingi ng tawad si Don Vicente, at ipinasa niya ang lupa pabalik sa mga pamilya ng mga magsasakang pinatay noon. Nag-alay si Cardo ng balot at tinapay para sa mga kaluluwa, at nagsindi ng mga kandila sa gitna ng bukirin. Mula sa lupa, unti-unting sumilay ang liwanag, at ang mga multo ay naging mga anino ng mga dating magsasaka. Isa-isa silang nagpasalamat, ngumiti, at tuluyang naglaho sa hangin, kasabay ng pagbabalik ng liwanag sa buong baryo. Kinabukasan, nagtipon ang buong baryo upang magdiwang. Si Cardo ay pinarangalan at binigyan ng titulo. Tagapagligtas ng Santinakpan. Ngunit sa kabila ng tagumpay, alam ni Cardo na hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay. Lumapit muli ang diwata at nagwika. Cardo, marami pang lugar ang nangangailangan ng iyong tulong. Huwag mong kalimutan na sa bawat kabutihan, may kapalit na pagsubok. Ngunit tandaan mo rin, ang puso mong matatag at tapat, iyon ang tunay mong sandata. Isang gabi, habang naglalakad si Cardo sa ilalim ng mga bituin, may dumating na ibong puti na tila may ipinaparating na mensahe. Sinundan niya ito hanggang makarating siya sa isang talampas, kung saan naroon ang isang mahiwagang pintuan na gawa sa bato. Sa pintuang iyon, naroon ang ukit ng diwata na unang tumulong sa kanya. Sa tabi nito, isang bagong paanyaya ang lumitaw. Cardo, tapos na ang unang yugto ng iyong misyon. Ngayon, haharapin mo ang pinakamalaking hamon, ang diwata ng dulo ng mundo. Naglakad si Cardo papalapit, hawak ang kanyang tungkod at isang balot sa bulsa, handa na sa panibagong pakikipagsapalaran. Habang naglalakbay si Cardo, patungo sa mahiwagang pintuang bato, ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin na tila may dalang mga bulong ng mga kaluluwa. Sa bawat hakbang, pakiramdam niya ay bumibigat ang kanyang mga paa, ngunit hindi siya tumigil. Dumating siya sa pintuan, at sa kanyang paghawak dito, biglang bumuka ito at isang malakas na liwanag ang bumalot sa paligid. Sa gitna ng liwanag, isang napakagandang diwata ang lumitaw, matangkad, may mahabang itim na buhok, at mga mata na tila sumasalamin sa kalawakan.
Siya ang diwata ng dulo ng mundo, si Dianara. Cardo, malalim at malamig ang kanyang tinig. Alam mo bang ang bawat kabutihang iyong ginawa ay may kapalit sa balanse ng mundo? Ang bawat buhay na natulungan mo ay may katumbas na pagsubok. Ako ang tagapangalaga ng balanse. At ngayon, kailangan kong subukin ang iyong katapatan. Lumapit si Dianara at ipinikit ang mga mata ni Cardo. Sa isang iglap, naramdaman niyang bumagsak siya sa isang madilim na lugar. Isang boses ang narinig niya. Upang makatawid sa dulo ng mundo, kailangan mong lampasan ang 3 hamon ng kaluluwa. Unang hamon, ang halimaw ng kasakiman. Sa harap ni Cardo, lumitaw ang isang dambuhalang halimaw na gawa sa ginto at hiyas. Ito'y sumisigaw, lahat ay para sa akin. Wala kang dapat ibigay sa iba. Sinubukang agawin ng halimaw ang tungkod at ang balot ni Cardo. Ngunit mahigpit na pinanghawakan ni Cardo ang kanyang mga paniniwala. Hindi mo maikukulong ang kabutihan sa yaman. Ang tunay na yaman ay nasa pagtulong. Itinurok niya ang kanyang tungkod sa lupa, at ang halimaw ay natunaw, naglaho na parang usok. Ikalawang hamon, ang aninong nagdadala ng takot. Sa susunod na hakbang, isang malaking anino ang bumalot sa paligid ni Cardo, sumisigaw ng, "Hindi mo kaya. Wala kang kwenta. Matatalo ka rin." Dumilim ang kanyang paningin at halos malugmok siya sa lupa. Ngunit naalala niya ang mga taong kanyang natulungan, ang mga batang nagpasalamat, at ang kanyang pangarap na maging tagapaghatid ng kabutihan. Ibinulong niya, "Hindi ako titigil. Ang kabutihan ko ay para sa kanila." Bigla, nagliwanag ang kanyang tungkod at pinawi ang anino, nagbalik ang liwanag. Ikatlong hamon, ang tinig ng paghihiganti. Sa huling hamon, narinig niya ang mga tinig ng mga taong nagkasala sa kanya, si Don Ramon, si Ginoong Salazar, at iba pang umapi sa kanya noon. Sinasabi nila, "Cardo, hindi ba't masarap gumanti? Hindi mo ba gustong sila ipagbayarin?" Nanginig si Cardo, sapagkat sa puso niya ay may kirot, galit, at lungkot. Ngunit sa kanyang mahigpit na hawak sa balot, naalala niya ang pangako niya sa diwata, ang kabutihan ang laging mananaig. Hindi ko kailangan ng paghihiganti. Ang kapatawaran ang tunay na lakas. Lumuhod siya at inalay ang kanyang balot bilang simbolo ng kapatawaran, at biglang naglaho ang mga tinig. Bumalik ang liwanag, at sa harap niya ay muling lumitaw si Dianara, ngumiti at nagwika. "Cardo, matagumpay mong nalampasan ang 3 hamon. Tunay ngang ang iyong puso ay dalisay at ang iyong kaluluwa ay matatag." Mula sa kanyang palad, binigyan niya si Cardo ng isang maliit na gintong balot, kasing laki ng kanyang palad. Ito ang balot ng biyaya. Sa tuwing may taong nangangailangan, maaari mong hatiin ito, at ito'y magiging pagkain, gamot, o anumang kailangan nila. Ngunit gamitin mo ito ng may kababaang loob, sapagkat ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa yaman, kundi sa kabutihan. Bumalik si Cardo sa baryo, dala ang bagong biyaya. Sinimulan niya ang mas malaking misyon, hindi na lamang magbenta ng balot, kundi maghatid ng kabutihan saan man siya dalhin ng kanyang mga paa. Binuo niya ang pundasyon ng kabutihan, isang samahan na nagtuturo sa mga bata at matatanda ng kabutihan, pagtutulungan, at pagmamalasakit. At tuwing gabi, sa ilalim ng mga bituin, tinuturo ni Cardo sa mga bata ang kanyang kwento, kung paanong ang isang hamak na magbabalot ay naging tagapagdala ng biyaya para sa buong bayan at buong mundo. Lumipas ang mga taon, at si Cardo ay unti-unting tumatanda. Hindi man siya nagpapakita ng panghihina, alam niyang kailangan niyang maghanap ng mga susunod na magpapatuloy ng kanyang misyon. Isang gabi, sa gitna ng pagtuturo niya sa mga bata sa baryo, lumapit si Isko, isang payat at tahimik na bata na mahilig magtago sa sulok. Mahiyain si Isko, ngunit may matatalim na mata at malalim na pag-isip. "Cardo, mahina niyang wika, gusto ko ring tumulong pero mahina ako. Takot ako. Wala akong alam." Ngumiti si Cardo, hinawakan ang balikat ni Isko, at inilapit ang mahiwagang balot ng biyaya. "Isko, ang kabutihan ay hindi sinusukat sa tapang o lakas. Sinusukat ito sa puso. Kung handa kang matuto at magmahal, kaya mong magdala ng liwanag." Mula noon, naging malapit si Isko kay Cardo. Tinuturuan siya ni Cardo kung paano magbalot, kung paano magluto, at higit sa lahat, kung paano makinig sa mga tao,
dahil ang tunay na kabutihan ay nagsisimula sa pag-unawa sa kanilang pangangailangan. Ngunit habang lumalakas ang liwanag sa baryo, bumabalik din ang panganib. Isang gabi, isang grupo ng mga mapagsamantalang tauhan mula sa isang mayamang negosyante, si Don Ernesto, ang dumating. Layunin nilang bilhin at angkinin ang buong baryo para tayuan ng pabrika. Nang tumanggi ang mga tao, ginulo nila ang mga pananim, sinunog ang ilang bahay, at ninakaw ang mga inaning gulay. "Umalis kayo rito! Hindi ninyo pag-ari ang lupang ito," sigaw ng mga matatanda, ngunit tinawanan lamang sila. Si Cardo, kahit mahina na ang katawan, lumabas at hinarap ang mga tauhan ni Don Ernesto. Bitbit niya ang tungkod at balot ng biyaya. "Hindi ko hahayaang muling masira ang ating tahanan," sigaw niya. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang tauhan ni Don Ernesto ang tinangkang saktan si Cardo. Doon, mabilis na umakyat si Isko at iniharang ang katawan niya kay Cardo. "Tama na! Tama na!" sigaw ni Isko, nanginginig sa takot ngunit matatag ang loob. Biglang lumiwanag ang balot ng biyaya. Sa harap ng lahat, isang malakas na liwanag ang bumalot sa katawan ni Isko. Nagulat ang lahat, si Isko, ang payat at mahiyain, ay tila naging isang sisidlan ng kabutihan, at mula sa kanyang mga kamay, unti-unting bumuo ng pagkain, gamot, at butil para sa mga nawalan. Nag-atras ang mga tauhan ni Don Ernesto, natakot sa nakita, at sa takot at hiya, si Don Ernesto ay lumuhod sa harap ni Cardo at Isko. "Patawarin niyo ako. Nabulag ako sa kasakiman. Itutuwid ko ang mali." Kinabukasan, sa gitna ng araw at sa harap ng buong baryo, inihayag ni Cardo ang kanyang desisyon. "Isko, ikaw ang susunod na tagapagtaguyod ng balot ng biyaya. Sa iyo ko ipinagkakatiwala ang tungkod at ang pangarap ng kabutihan. Ituloy mo ang laban para sa mga nangangailangan." Lumuha si Isko, ngunit buong puso niyang tinanggap ang tungkod at ang balot ng biyaya. Ang buong baryo ay nagdiwang. Sila'y muling nabuo, mas matatag, at mas handa para sa hinaharap. Sa gabi, habang nakaupo si Cardo sa ilalim ng buwan, lumapit si Isko at nagtanong. "Cardo, natatakot pa rin ako minsan. Paano mo nalalampasan ang takot?" Ngumiti si Cardo at tumingin sa langit. "Anak, lahat tayo natatakot. Pero tandaan mo, ang kabutihan, parang ilaw sa dilim. Kahit gaano kaliit, sapat na para magdala ng pag-asa. Huwag kang titigil kahit gaano kahirap. Dahil ang kabutihan, palaging nag-iwan ng liwanag." Sa gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan at mga bituin, nanumpa si Isko na itutuloy ang laban ni Cardo, at ang kanilang baryo ay naging baryo ng kabutihan, isang modelo ng pagkakaisa at pagmamalasakit. Lumipas ang maraming taon. Si Cardo, bagamat matanda na at may mga guhit ng panahon sa mukha, ay kilala sa buong bayan at mga karatig lugar bilang Cardo, ang magbabalot na nagbigay liwanag. Sa bawat tahanan, may alaala ng kanyang kabutihan, may mga bata na natutong magbahagi, mga pamilya na natutong magpatawad, at mga kabataan na nagpursige at nagbago ang buhay dahil sa kanyang halimbawa. Isang hapon, sa ilalim ng punong balete na kanyang paboritong tambayan, nakaupo si Cardo, nakatanaw sa mga batang naglalaro at nagtatawanan. Naramdaman niyang malapit na ang kanyang oras, ngunit wala siyang takot sa puso. Katabi niya si Isko, na ngayoy isang matatag at matalinong pinuno ng baryo, kasama ang mga batang bagong henerasyon na natutong magbalot at magbahagi. Mahina ngunit malinaw ang sinabi ni Cardo kay Isko. "Anak, tandaan mo ito, ang tunay na yaman ay hindi kayamanan sa bulsa, kundi kayamanang iniwan sa puso ng tao. Sa bawat balot na inabot mo, sa bawat kabutihang ginawa mo, nag-iwan ka ng binhi ng pag-asa. Ituloy mo yan kahit ako'y wala na." Sa huling paghina ni Cardo, isang malamig na simoy ang dumampi sa buong baryo. Sa kalangitan, tila may liwanag na hugis bituin na sumiklab, at ang lahat ng naroroon ay nakaramdam ng kakaibang kapayapaan. Lumipas ang gabi, at kinabukasan, sa punong balete, may tumubong maliit na halaman na tila naglalabas ng liwanag, isang halaman ng pag-asa. Mula noon, tuwing gabi ng buwan ng kapistahan, nagtitipon ang mga tao sa ilalim ng punong balete, nag-aalay ng balot at panalangin, at ibinabahagi ang mga kwento ng kabutihan na kanilang natutunan. Si Isko, bilang bagong tagapagtaguyod, itinuro sa lahat. Si Cardo ay hindi lamang isang magbabalot.
Siya ay isang paalala na sa kahit anong hirap ng buhay, ang kabutihan ay laging may lugar, at ito ang magliligtas sa mundo. At ang balot ng biyaya, bagamat hindi na palaging nakikita, ay naroroon sa puso ng bawat isa, handang mamulaklak sa tuwing may magpapasya na tumulong at magmahal ng walang kapalit.